Praise God at hallelujah. Ito po mga kapatid ay sinong gusto ng blessing? Lahat naman. Walang may gustong ayaw ng blessing. Lahat gusto blessing. Praise the Lord. So, let's open up our Bibles mga kapatid. Hello. Let's open up our Bibles in the book of Psalms, chapter 67. And verses 1 to 7. Okay, mga kapatid, lahat na nakakita, unang nakakita mga kapatid, ay pwede nang tumayo. Psalms, chapter 67 and verse 1. Hanggang 7 po yan mga kapatid. So kung nakita na ninyo, ang chapter na yan mga kapatid, malaya ka nang tumayo. Amen. Stand up. Si Sir Bilay, nakita mo na? Ay, hindi naghanap. Ha? Engineer. 67. Diyos, maawa ka sa amin at pagpalain mo kami at pasilangin nawa niya ang kanyang mukha sa amin. Okay, diretsuhin mo na, sister. Verse 2. Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na magalingan sa lahat ng mga bansa. Verse 3. Purihin ka ng mga bayan o Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. O mga tuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa, sapagkat iyong nahatulan ang mga bayan ng karampasan at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. Purihin ka ng mga bayan o Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Sinibol ng lupa ang kanyang bunga, ang Diyos ang narinig. Naming Diyos ay pagpapalain kami. Pagpapalain kami ng Diyos at lahat ng mga wakas ng lupa ay mga tatawag sa kanya. Amen. Puro blessing, di niyo napansin. Puro pagpapala mga kapatid. Praise God. So tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Bago tayo mag-proceed sa ating pong aaralin sa umaga na ito. Praise God. Hallelujah. Let's focus mga kapatid sa ating prayers. Lord, Heavenly Father, hallelujah. We are here once again. At kami po ay lubusan nagpapasalamat dahil kayo po ang aming Diyos, ang aming matibay na sandigang hindi nagigiba. Lord, hallelujah, dalangin po namin na kami po ay patuloy mong pakalinisin ang aming puso't isip, na tatanggap muli, Panginoon, ang iyong mga salita. Renew our minds, O Lord Jesus, through your words. At dalangin po, Diyos, na sa aming mga pagbubulay-bulay, ang mga seeds na may tatanim sa mga puso ng iyong mga anak, Panginoon. Ito po ay aming dinadalangin na hindi manakaw ng kaaway, upang ang mga salita mo, Panginoon, ay kanilang may pasamuhay. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na habang kami po ay nag-aantay sa iyong muling pagbabalik, pagtibayin mo ang aming pananampalataya, pagtibayin mo kami, O Diyos, hallelujah. Habang, Panginoon, kami po ay patuloy, O Diyos, na kami narito, O Diyos, sa lupang ito. Lord, hallelujah, continue to give us the heavenly wisdom, knowledge, and understanding. And we pray, O Lord, for your anointing, O God, sa mga oras na ito. Anoint your people's ears, O Lord Jesus, upang marinig nila ang mensahe mo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa iyong lingkod. I pray, O Lord, for your anointing, for the rhema of your words. Hallelujah. We are depending on you, Jesus. Hallelujah. Not by might nor by power, but by your Spirit, O God. Hallelujah. Kayo po ang siyang mamumuna sa service na ito. Salamat po, Ama, at aming din sinasaway mga gawa ng kaaway, mga disturbances, mga kawalan ng focus, Panginoon. Sinasaway namin yan, nire-reject namin yan. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. We claim the victory in Jesus' name. Everybody say amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Praise the Lord. So, ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid, ay may pinamagatang power over problems and difficulties. Ano? Power. Sabi mo sa katabi mo, power. Hallelujah. So, kapangyarihan, mga kapatid, over problems and difficulties. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito pong power na ito na mayroon ay yun lamang mga tumanggap sa ating Panginoon. Hello? Lahat ng mga born-again believers, sila lang po, mga kapatid, ang pinagkalooban ng power. Hallelujah. So,
Jesus came to us, mga kapatid, in this world to fulfill the calling. Alam po natin, mga kapatid, praise God, na we turn to be powerless, mga kapatid, kapag wala po ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Praise God. So, in this power, mga kapatid, ay marirelease. Matatanggap lang natin ang kapangyarihan ito sa pamamagitan ng pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, obedience. Yes. The power can only be released through obedience. Praise God. When we listen to God's word, mga kapatid, and we follow, blessings will overtake. Hello? Mag-overtake, mga kapatid, marirelease ang mga blessings, mga kapatid. Sometimes, ang mga bagay na yan, hindi naman agad-agad. Hello? May mabagal, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, ay mabilis ang blessing. It is like, mga kapatid, yung nangyari sa buhay, mga kapatid, ni Joseph. Alam po natin na siya po ay isang tao na talagang may takot sa ating Panginoon. Amen? Siya po, mga kapatid, ay nakaranas ng mga persecution mula sa kanyang mga kapatid, kinainggitan. At naroon, mga kapatid, dahil siya kinainggitan, siya po, mga kapatid, ay itinapon sa balon. Kung titingnan po natin yung buhay ni Joseph, ay isang buhay, mga kapatid, na parang magtataka ka na. Bakit ganun? Ang Diyos ba ay nasa akin? Bakit dumaranas ako ng mga ganitong mga problema? Pero, mga kapatid, ang sabi nga, but God is with Joseph. Hello? Ang Diyos ay nakay Joseph. Ibig sabihin, kapatid, kung ikaw ay dumaranas ng mga problema, mga persecutions, and you are a believer. Hello? You are a believer. Tandaan natin, mga kapatid, praise God, when you obey and you're still experiencing problems, difficulties, mga kapatid, and you obey God, mga kapatid, ibig sabihin, may ginagawa si Lord. Yung sinusunod mo na, ginagawa mo na yung tama sa harapan ng ating Panginoon, and yet you are still experiencing problems and difficulties, ibig sabihin, and sometimes God is so silent. Hindi natin maintindihan bakit tahimik si Lord. Sa katahimikan pala ng Diyos, may ginagawa na siya na. Amen. Praise God. So, 13 years in total. 13 taon. Amen. Nang natanggap ni Joseph ang mga sunod na pagpapala. Sa kabila ng mga problema, mga kapatid, pinahayaan niya lang, di siya nagre-reklamo. Kaya huwag kang magre-reklamo, mga kapatid, kung may mga problema. Amen. Kapag may problema, sabi mo, magpuri ka lalo sa Panginoon. Lalo kang manalangin sa ating Diyos. Kung ang problema ay lalong rumaraga sa prayer. Pray, mga kapatid. Praise God. At nakikita ng Diyos yan. Kahit dumaraan ka sa mga pagsusubok, mga kapatid, and you do God's will, tandaan natin, may pagpapala sa likod niyan. May pagpapalo at may pagpapala. Mamimili ka ngayon kung anong gagawin mo yan. Kung saan ka dyan, sa palo o sa pala. Mga kapatid, praise God, hallelujah. So, doon po natanggap ni Joseph yung tinatawag na breakthrough. Amen. Yung breakthrough na yan, mga kapatid, siya po ay matinding pinagbintangan, na siya ay rapist, mga kapatid. Pagkatapos, mga kapatid, ay nag-open ang Diyos ng door. Open door, mga kapatid, na kung saan mayroon 2 lalaki na nanaginip at ang panaginip nila ay ininterpret nitong si Joseph. And sometimes blessings, mga kapatid, comes unexpectedly. Hindi mo napapansin, hindi mo na mamalayan, bigla na lang dumarating. I remember, and this is always what I'm saying, mga kapatid, nang panahon na kami kung mag-asawa, nagba-Bible studies kami. At ang aming gamit ay yung tricycle. Kawawa yung tricycle ni Brother and ni Sister Delia. Kasi yan po ay, since nang kami po ay nag-Bible study, yan na po ang aming ginagamit. But the thing is, pag dumating na yung ulan, mga kapatid, bilang ulan, kahit yung sobrang init, napakahirap. So,
alam niyo po mga kapatid, dumating kami sa time na uuwi kami, papunta pa lang, nababasa kami talaga. At hindi kami nagreklamo. Walang complain. Because I believe, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, nakikita niya yung sitwasyon. So, ba't kailangan mag-complain? Alam ng tatay natin yung pangangailangan natin. Amen? So, hindi kami nagreklamo mga kapatid at nakita ng Diyos yung aming persistency. Yung persistence namin na no matter what. Amen? No retreat, no surrender. Go lang ng go. Amen? At ngayon mga kapatid, pinagkalooban kami ng blessing nang galing pa ng Poland. Amen? Imagine, important yung blessing mo. Kung pinadala pa umuwi ka ng Pilipinas, mayroon doon mag-asawa. At sila ay nagtsatsaga doon. Hinipo ni Lord yung puso niya. Sabi ko, yung talos niya na ini-enjoy niyo ngayon dyan sa likod, yan yun mga kapatid. Yung nai-enjoy niyong talos na yan, galing pa ng Poland yung tao para ma-provide dyan. Yung sinasakyan natin ngayon dyan mga kapatid, praise God, yung kulay blue, dinonate na lang yan. Imagine mga kapatid, out of nowhere, hindi mo in-expect yung blessing dumarating. Dahil dumating na yung appointed time to receive the exponential blessing mga kapatid. Hindi mo alam kung sa mga nagkagaling na yung mga pagpapala. Amen. Praise God. The only thing, huwag kang magre-reklamo. Ayan na, nagreklamo na si baby. Mainit daw. Hallelujah. So, hallelujah. We need to follow biblical principles, mga kapatid, in order for us to receive breakthrough. So, tinanong ko kayo kanina, sino gusto ang pagpapala? Lahat tayo, nagsabi na, ako yun. Gusto ko ng blessing. Praise God. Hallelujah. Pero bakit ganun mga kapatid? Hallelujah. Bakit marami pa rin na nagsasuffer? Ayan. Umikilos ba yan? Kundo kasi kayong maingay. Hello? Hello? Malakas ba? Hello, mic test. Hello? Dinig? Magigising ka, Brother Roger? Yung mga nasa likod? Lalakasan ko pa para talagang marinig. Yung talagang di kayo makakatulog. Nilalabas na, kinukuha na lahat ni Brother Roger ang lahat ng speaker sa kanilang bahay para tumahimik kayo dyan sa likod. Mabingi kayo sa mga pangangaral. Hello? Ang iba hindi natutuwa. Mas lalo na si baby. Amen! Praise God! Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So bakit mayroon pa rin sufferings mga kapatid? When you have problems, praise God, hindi pwede mga kapatid na kapag ikaw ay may problema, kagaya na sinabi ko kanina, bawal ang magreklamo, bawal ang magmaktol mga kapatid. Use the authority and the power. Saan makikita yon? Luke 10:19. Hello, gawin yung memory verse yan mga kapatid, yung Luke 10:19. Inawit na yan ni Don Moen, kaya kinabisado ko na rin yan. I've given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemies. To overcome. Diba, mga kapatid? Awit siya ni Don Moen. No, I was very young in the Lord, mga kapatid. Paborito kaya mga awit ni Don Moen. And alam nyo, ito pong verse na ito is very powerful. Masyado makapangyarihan, mga kapatid. Verse na ito. Kaya nga, tandaan po natin, there is no strong weapon, mga kapatid, than the Word of God. Amen? Wala nang mas, tawag dito, yung bang, may sabi ba? Strong weapon, strongest weapon, kundi yung salita ng ating Panginoon. Once na ginamit mo yan, you believe that you have the power, mangyayari mga kapatid. Amen po ba? Praise God. You have the authority already when you are a believer, you are a born-again believer, naniwala ka sa Panginoon. Praise God, tumanggap tayo sa Diyos mga kapatid through water baptism, and God has already given you the power and the authority mga kapatid. Amen po ba? Praise God. So, huwag nating iisipin na, ay, bakit ganun? Matagal na akong Kristiyano. May tumawag nga sa akin.
Sister, brother, alam mo, mayroong nasasapian dun sa kapitbahay. Halika kasi alam ko, born again ka eh. Ayoko na dyan. At ako natakot ka kasi bakit? Hindi mo ina-exercise yung power mo. Yung power mo, puro bunganga sa asawa, nag-speak in tongues ka na sa mga anak mo. Mga kapatid, yun yung power lang na meron ka. Di ba naalala ko kanina, meron ko kahapon nga tayo, may nabasa ako, na ang unang drone, alam niyo yung drone? Yung lumilipad. Yung unang drone daw mga kapatid, na talagang very accurate, is yung tsinelas ng nanay nyo, lumilipad, di ba? Lumilipad. At pag hinagis mo, yung target mo talagang sapul sa baga, mga kapatid. Ang anak, totoo po ito kasi nangyari sa anak ko yan eh. Sa sobrang tigas, hinagis ko yung tsinelas, bullseye, mga kapatid. Kaya na nabasa ko yung tawa ko na totoo. Totoo talaga mga kapatid, yung unang drone, nagmula yan sa nanay. Lumilipad yung tsinelas, sabi ka dito, tigas ang ulo mo mga kapatid, praise God. So pag matigas ang ulo ng anak, yun, makikita niyo yung drone. Kung di pa kayo nakakita ng drone na talagang tingnan niyo naman yung tsinelas ng nanay niyo. Mga kapatid, praise God, hallelujah. Hallelujah. So sa binasa natin mga kapatid, sa scriptures ng Psalms chapter 67 and verses 1 to 7, praise God, sa first verse pa lang mga kapatid, nandun na po mga kapatid yung prayers ni King David. Ano yung number 1 mga kapatid na prayer niya? Sabi niya sa verse 1 pa lang mga kapatid, Diyos, maawa ka sa amin at pagpalain mo kami. So number 1, Diyos, maawa ka sa amin. Lord, have mercy on us. Sumunod, ano sabi niya? Pagpalain mo kami. Pangalawa na yon. So ang pangatlo mga kapatid is yung sinasabi, at pasilangin nawa niya ang kanyang mukha sa amin. Ibig sabihin, yung mag-manifest yung presence ni Lord sa buhay nila. Praise God. So dito mga kapatid, hallelujah, sa prayer ni King David, ito po yung prayer mga kapatid na talagang he was so desperate. Desperate prayer ito mga kapatid. Na kung saan yung kanyang full trust nasa Panginoon. Yung kanyang buong pagtitiwala nasa Panginoon. At naniniwala siya na sasagutin siya ng ating Diyos. Praise God. Sa verse 2, ang sinabi dyan mga kapatid, it's prophetic. Prophecy ito mga kapatid sa verse 2 na sinasabi mga kapatid na upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa. Ibig sabihin, sa English mga kapatid, that thy way may be known upon the earth mga kapatid. And who is the way? No other than Jesus. So, ibig sabihin na i-prophesy na ito mga kapatid na ang iyong daan. He is the way, the truth, and the life. Praise God. So, ito po mga kapatid, hindi lang yung He is the way, pero yung salvation binanggit sa verse 2 mga kapatid, na sinasabi rito mga kapatid na ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, magayong pananalangin na si Haring David. Mayroon na siyang prayer na yung sinasabi niya malaman yung daan and Jesus is the way. Amen? And He is the one who gave us salvation o kaligtasan mga kapatid. Praise God. Pag sinabing salvation mga kapatid, at ito pong salvation ay hindi lang yung pagliligtas na tayo po ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yung salvation o yung save, it's the saving grace of God. Amen? Kumpleto yan mga kapatid. So verse 3, hallelujah. Papapansin natin dito sa verse 3, praise God, mayroong worship. So if you want blessings mga kapatid, all you need to do is to worship the King of Kings. Kung meron kang worry mga kapatid, you are worshiping Satan. Nag-worry ka, paano na kaya yan? Wala akong pang-tuition fee. Paano na kaya ito? Ano kaya mangyayari sa buhay ko? Wala meron akong friend na kamamatay ng kanyang asawa. At siya ay surgeon. Sundahan ng mga kapatid. Mahirap talaga kapag ang angkor mo nasa asawa. Kapag ang angkor mo, pera.
Kapag ang kinakapitan mo ay yung trabaho mo, babagsak ka. Pero kapag ang kinakapitan mo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Mawala man ang asawa, mawala man ang trabaho, mawala man ang posisyon mo, mawala man ang pera mo, and still, you have the God. Kasi pag nawala ang lahat ng yan, pati si Jesus wala rin sa buhay mo, wala mga kapatid. Maraming nagpapakamatay. Pero pag meron kang Diyos, siya lang talaga yung pag-asa mo. Amen? May pera ka, wala kang pera, masaya ka. Amen? Kasi hindi naman material things lang talaga mga kapatid. Hindi sa material na bagay lang ang tao sumasaya. Marami kang pera, cancer ka naman. Marami kang pera, wasak naman ang pamilya mo. So what's the point? Di baling sabi nga ng mga kasabihan, di baling saging, basta loving. Ha? Kailangan din ang pera. Kaya lang, hindi dapat pinagtatalunan ang pera. Amen. Praise God. Hallelujah. So, huwag tayo mag-worry. Ang gusto ng Diyos, nagpupuri ka lagi. Naglalaba ka, busy ka, nasa trabaho ka. Ha? May mga panahon na, alam nyo, sabi nga, the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. So, maging mapagbantay kayo. Amen? Bantayan ninyo. Minsan mararamdaman mo sa sarili mo mga kapatid na parang nagwo-worry ka na, isipin mo lagi yung worship, yung magpuri. And when you worship the King of Kings, mga kapatid, tandaan natin, yung problema mo lumiliit. Amen? Pinapaliit lalo ni Lord John kasi namamagnify siya. Naiintindihan mo kung sino yung Diyos. Kaya kung meron kang problema mo karamdaman mo, problema mo mga pambayad ng utang, problema mo kung ano-ano, mas maigi pa mga kapatid. Ang sabi lang na sinasabi ng Biblia, malinaw ito at lagi ko itong pinapatotoo mga kapatid. Basahin natin ang Chronicles, nandito, hanapin mo lang ako. Ha? Hanapin mo lang ako. Nang bilin ni Lord, hanapin, mangiras tayo. Ha? Hindi tayo naghahanap. Ang hinahanap natin, jowa agad. Ang hinahanap natin, mga kapatid, blessing agad. Hindi natin hinahanap ang mukha ni Lord. Iyon yung number 1 na sinasabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin, hanapin mo muna yung kaharian ng Diyos. Hindi yung paglinggo, hanapin mo muna yung labada mo. Hanapin mo yung mall. Hanapin mo yung sabungan. Hanapin mo muna yung mga kaibigan mo kung nasaan sila. Baka tawag dito, yung bang nahuhuli ka na. Hindi mo na alam kung ano yung latest. Marites. Hindi na alam ang latest. So pag ang inuuna mga kapatid, hindi si Lord. Paggising ng mata mo, pagdilat ng mata mo, ang hinahanap mo, yung notification, yung mga messages mo, ay, naku, namatay na pala si yan agad, naku, ayaw ni Lord dyan mga kapatid. Yung ang hinahanap mo agad, yung bang gusto ng laman mo, ayaw ni Lord dyan. Ang sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Mali ang ginawa ninyo, yung all these things agad, ang hinanap ninyo. Hindi yung seek ye first. Hindi ka pagkukulangin ni Lord kapag kayo ay naghahanap sa Kanya. Isang scripture mga kapatid, if I'm not mistaken, sa Psalms ito, na the young lions do lack and suffer hunger. Ang mga batang leon, sila ay nagugutom. At ngunit, ang naghahanap sa Panginoon ay hindi niya pinagkukulang. Ang dami mga scriptures mga kapatid ay siguro one day mga kapatid, isusulat ko lahat ng mga yan, na bakit yun lang yung sikreto? Yun yung sikreto ng pagpapala. Amen. Yun ang sikreto ng pagpapala. Ate Dang. Ha? Si Ate Dang, pinagpala rin ng mga yan. Si Nanay Joy, pinagpala sila. Nakita niyo yung itinag ako, hindi na nagulat pa ako, nandun yung mukha ko. Nagpa-blessing ng bahay mga kapatid. Pinagpala sila. Amen? Ang bahay nila, Islam. Islam. Hindi straight, Islam. Yung nung unang akyat namin sa bahay nila mga kapatid,
kapatid, natatakot kami kasi baka pag magpuri kami, gumalaw kami ron, magkukulaps yung bahay. Ha? Pero ngayon, mga kapatid, nakita niyo siguro sa Facebook yung kanilang bahay. Modern. Ha? Tapos may interior decorator, si Sister Yam nandyan. Ha? Talagang kulay gray. Ha? With a touch of orange. Mga kapatid, praise God, salamat, Sister Pam, nabusog kami sa inyong damo. Praise God. So, gusto natin ng pagpapala, unahin mo si Lord. Hello? Hindi unahin ang trabaho. Sayang naman yung ibabayad sa akin. Yung linggo, mas twice ang bayad pag linggo. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, huwag natin subukan si Lord. Kasi yung inipon mo, nasabi mo na, ay linggo, mas malaki ang kita doon sa garita, doon sa palengke. Alam niyo, mawawala yun. Amen? Kasi patutunayan ng Diyos na totoo ang kanyang salita. You cannot contest, hindi ka pwede makipag-contestan sa salita ng Diyos. Amen? Talo ka. Kasi salita ng Panginoon dito mga kapatid. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. So, verse 5, sabi niya mga kapatid, purihin ka ng mga bayan, o Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. So, ibig sabihin, kinukuman ni David ang bayan, ang kanyang mga nasasakupan, magpuri kayo sa Diyos, magpuri kayo sa Diyos. The battle belongs to the Lord. And how it happens, mga kapatid, is through worship. Amen? Di ba meron yung awin na, worship is the way that the battle is won. Magpuri ka sa Panginoon. Hanggat hindi mo pa nakikita yung resulta, mga kapatid, still, huwag mo pababayaan, mga kapatid, na, wala naman ako nakikita ang pagbabago. Sige lang, mga kapatid. Kung kami sumuko, kami mag-asawa, ayaw ka na mag-Bible study, lagi na lang kami nababasa, lagi na lang kami yung araw, kerik na kerik. Masakit kaya yung pagdating, lalo yung, tawag dito, yung pag-summer, masakit sa balat yung araw, mga kapatid. Pero nakita ni Lord yun. Amen. Walang bagay na nalilingid sa presensya ng Diyos. Magtiis ka lang. Ang nagtitiis hanggang wakas ay pinagpapala. Alam niyo mga kapatid, mahirap yung lagi ka na lang nagtitiis. Ayaw din ni Lord na nakikita ka niya na pinanganak kang nagtiis, namatay ka, puro tiis. Sabi ko nga, okay lang na maging mahirap. Huwag lang forever. Diba? Diba, Sister Jamie? Sister Jamie, mga kapatid, pinuntahan namin yung kanilang lugar. At naniniwala ako, mga kapatid, na ang kanilang pamumuhay ay pagpapalain ni Lord. Bakit? Kasi alam niyo, mga kapatid, nakita na namin sa aming mga buhay. Amen? Nakita na namin. Bakit? Matagal na kami sa Panginoon. Na-exercise na yung pananampalataya. Amen po ba? Pero sa mga bago na maglilingkod sa ating Panginoon, testingin ka ni Lord kung reklamador ka. Mga kapatid? Sister Jamie, hindi madali yung kanilang pinagdadaanan. Ginawa ng tulay, mga kapatid, ang kanilang lugar. At talagang, siguro sabi ni Sister Jamie, bakit ganun, Lord? Maglilingkod naman ako sa iyo. At tuwing linggo, lagi ako nasa church. Bakit ganito ang buhay ko? No, tayo ganun, mga kapatid. Amen? Pakita natin sa Lord. Lord, kahit binabaha. Lord, kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. Doon mo makikita ang pagpapala. Kasi china-challenge tayo ni Lord. Diba, Ate Joy? Sister Joy, matindi yan, mga kapatid, na pinagpala rin na isa ng ating Panginoon yan. Hindi ko ito makalimutan na, ano ko lang noong mga panahon, mga kapatid, na kami nagba-Bible study sa kanilang bahay, nandun si Sister Pamela, at talagang hindi siya maka-abroad, mga kapatid, hindi pa siya makaalis-alis. Not until lang kami po ay nag-Bible study, tuwing mayroong Bible study, hindi siya ma-absent. Present lagi si Sister Pam sa aming Bible studies. At hindi namin alam, nakalipad na pala. Very silent sila. Lumipat na ng Malaysia. Sa aming mga prayers included ang kanyang magiging amo. Pinagkalooban siya ng the best amo in the whole wide world. Bakit, mga kapatid? Kung ikaw ay isang muchacha sa ibang bansa, kagaya ko, naranasan ko yan, ako naging domestic helper, hindi ko naranasan na ako'y muchacha,
Iba ang naglalaban ng damit ko. Ako ang naglalaba. Sister Pam, wala siyang ginagawa. Ibang naglalaban ng kanyang damit. Ang kanyang pagkain ang gagaling pa sa restaurant. Imagine the best. Kaya naman maggalak kayo, matuwa kayo, dahil monthly may bulas tayo mga kapatid. Amen from Sister Pan. Hello Sister Pan, if you're watching, shout out. Sister Pan, God bless you. Tuwang-tuwa ako sa batang ito mga kapatid dahil she is continually recognizing the God that we are serving. He is an amazing God because He is serving the amazing God from amazing grace, and He is an amazing people. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are amazing. At alam niyo, take note, ito pa ang kasunod. Umaten kami kahapon mga kapatid ng pa-blessing ng bahay ni Sister Pam. Sabi niya, hindi siya talaga makapaniwala kapag patayo siya ng bahay. Imagine mga kapatid. So, eto mga kapatid, meron kapatid si Sister Joy. At yung kapatid ni Sister Joy, sabi ko, ba, nandito si Donya. Sabi ko gano'n. Sabi niya, ay, Pastor, sana magbilang hanggang kayo. Kinuha ko yung tracts mga kapatid, binigay ko sa kanya para matuluyan ng ikaw ay mag-Donya. Ito ang tracts, basahin mo. Sabi ko gano'n. Alam niyo, Pastor, sa susunod ako din, magbibigay din ako sa church. Sige, magbibigay ka sa church. Si Sister Joy, ang binibigay niya sa church, bigas. Ikaw, bigay mo yung karne. Mga kapatid, parang natahimik siya. Parang nag-isip, sana di ko na lang sinabi. Mga kapatid, sana di ko na lang sinabi. Karne yung dinidiman ni Pastor, parang mas mahal ata yung kaysa sa bigas. Hello sister, pasensya na. Pero alam niyo, the more you give, the more you receive, mga kapatid. Kaya naman Sister Pam, continuous, pinagawa yung bahay buwan-buwan. Hindi namin makuha-kuha yung gagawa sana ng tiles. Praise God. Kasi hindi mabakante yung kanilang mason. Dahil dire-diretso ang gawaan sa kanilang bahay. Bakit? Because Sister Pam is continually seeking the face of God. Amen. Gusto mo ng pagpapala? Hello, gusto niyo pa ba ng pagpapala? Ang susi mga kapatid nasa sa inyo. Kapag tamad ka na maghanap, amen? Pag tamad ka na hinanap mo si Lord, wala talagang mangyayari. Amen po ba? Hallelujah. When you pray, you will see yung talagang pinapractice mo, hindi yung nung natanggap mo na, nag-pray ka, natanggap mo na, ay, Lord, okay na ako. Lord, okay na ako. Nung iniwanan mo na si Lord, napansin mo, bakit parang nababankrupt na naman ako? Kasi iniwan mo si Lord, ayaw ni Lord yung tawag dito, yung kalahati lang, gusto ni Lord, yung buo. Amen po ba? Gusto niya, yung lagi kang nasa presensya ng Diyos, may pera ka, wala kang pera, may problema ka, wala kang problema, you maintain your relationship with God. Hindi lang yung pinagpapala ka, nakalimutan mo na si Lord. Amen. Binagsakan ka lang ng 1 million. Anong ginawa mo? Lumipat-lipat ka na. Kung saan-saan ka na nakakarating. Hindi ka na mahagilap sa church. Mga kapatid, binigyan ka ng magandang trabaho ni Lord. Yung trabaho mo pala, yan ang naging problema sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Pag meron kang trabaho, isama mo si Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Tandaan po natin sa mga nagpupursige na hanapin ang ating Panginoon, lalo kung pinapaigi, pinabubuti ni Lord ang inyong pamumuhay. Amen po ba? Pinapaigi. Bakit? May kasama ka. Kasama mo si Lord. Kaya nga meron yung isang post sa Facebook, mga kapatid, siya lang mag-isang nagbubuhat ng mga problema, hirap na siya. Pero may siguro, tinanggap niyang Panginoon, si Lord at katabi niya, gumagaan ang lahat ng bagay. Lahat po tayo dito hindi exempted sa problema. Ang maganda, kapag may problema ka, kasama mo si Lord. Lord, hindi ko na kaya, Lord. Lord, darating na naman si Judith. Lord, kilala mo yan si Judith, Lord. Kilala niyo si Judith, yung mga nasa likod. Si Judith na, Wisentel ko, Judith, mga kapatid.
Alam niyo, pag ako may mga problema, lagi ko itong sinasabi, inaawitan ko si Lord. To the rescue talaga si Lord. Hello? To the rescue ang Diyos pag inawitan mo siya at lalo yung umiiyak ka talaga. Sinasamahan mo ng iyak. Lord. Yung inawit ko na nakaraan, Panginoon, tulungan mo ako. Ay, mga ganun yung talaga nakikita nila. Alam nyo, ang Diyos, sabi ng Bible, the Lord is very close to those who are broken-hearted. Broken-hearted ka ba? Malapit si Lord sa puso mo. Amen. Yung mga broken-hearted ba dito? Sino dito may mga jowa? Lalo pag wala sa Panginoon, kalimutan mo na yun. Amen? Kalimutan niyo na yung mga jowa niyo wala sa Lord. Yan pa yung magiging mitya ng pagkawala mo sa Panginoon. Amen? Praise God. Ba't tayo napunta dito? Baka meron dito na jojowa wala sa Lord. Sister Shara. Hindi, Sister Shara, matinong bata yan. Mga kapatid, talagang wala akong masabi kay Sister Shara. Nagbulat Sister Shara ka. Lalo na Sister Belaine, very obedient yan. Praise the Lord. Hard hat ceremony na si Engineer Belaine. Tapos nag-teaming ceremony na. Talagang ang pinaka-abangan ko yung pumasa siya sa board exam, top notcher mga kapatid. Praise the Lord. Mayroon na tayong miyembro, disciple ng Amazing Grace Church na certified engineer mga kapatid. At ipagagawa na niya ang bagong church. Gastos din niya. Hallelujah! Siyempre, pag-pray natin, makahanap siya ng magiging contractor siya mga kapatid. At ang kanyang mga kontrata, milyon-milyon, imposible. Sabi mo sa katabi mo, imposible na hindi mo maalala si Lord. Amen! Praise God! Pag pinagpala ka, praise the Lord, alalahanin mo si Lord. Amen? Praise God. Kaya sa mga nakakaalala kay Lord, mga kapatid, nakita ko yung kung paanong ang Diyos sila ay pinagpapala. Amen? May problema, hindi naman tayo yan mga kapatid. Pero tandaan natin, mas higit yung blessing ni Lord sa mga taong obedient sa Kanya. Amen? Praise God. Hallelujah. So the only thing mga kapatid, if we renew our mind, so kailangan ma-renew ang utak, ibig sabihin, yung palang mga utak natin mga kapatid, kailangan araw-araw tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nag-e-expire din yan. Nasa church ka ngayon, nakapag-aral ka. Pagkatapos the whole week, hindi mo man lang nabuklat ang Biblia mo. Hindi ka man lang nanalangin. So ibig sabihin, walang renewal. Nawawala yung tinatawag mga kapatid, na yung tinatawag na yung faith mo, nagwi-wave. Nagwi-wave yung faith mo. So, in order na yung iyong pananampalataya ay consistent, yun talaga, kahit may problema talagang, alam mo, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Always memorize the scripture. Kaya kailangan natin, pag tayo nagbabasa, kung may problema ka, problema mo, karamdaman, mayroon kang scripture na ibabanat doon sa iyong problema. Hindi naman, ito sinasabi ko lagi mga kapatid, kung masakit ang ipin mo, hindi naman diatabs ang kailangan mo. Hello? Tama? Ang kailangan mo mga kapatid, pag masakit ang ipin mo, Dolfenal, Mepinamic, Paracetamol, Ibuprofen, Advil. Sana po, ako po ay makilala at maging endorser. Ibig kong sabihin mga kapatid, praise God, kapag mayroon tayong problema natin pera, anong scripture? Anong verse ang gagamitin mo? But my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Ibig sabihin, mayaman ang Diyos natin according to His riches. Hello? Ang problema, hindi pa tayo ready. Ang problema mga kapatid, sino walang problema, ibuhos ang pagpapala, ang problema tayo. Baka mamaya, bigyan ko ng 1 million yan, hindi na naglingkod. Tumalikod pati. So, ang gusto pala ni Lord, pag tayo po mga kapatid, gusto natin ng blessing, nire-ready tayo ng Diyos. Kailangan i-ready mo yung sarili mo.
Kasi akala natin ang lahat ng pagpapala galing sa Lord. No, nagkakamali po kayo. Hindi po lahat ng blessing ay galing sa Lord. Minsan, ay mga bagay na yan ay nagiging way para ikaw ay mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Akala natin, blessing. Tama na. Pero hindi ko pala akalaan, mga kapatid, yan pala magpapalayo sa Lord. So you need to be very discerning. Nadi-discern mo dapat, mga kapatid, kung medyo, ay, itong trabaho ko, parang mas minamahal ko na yung trabaho ko, kesa, yung pupunta sa church, yung mga nag-online PS dito, hindi na nakikita yung kanilang mga pagbumuka. 5 na lang yung nakikita doon. Bakit? Busy. At iyan po ang ginagamit ng demonyo para ikaw ay hindi makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. Huwag natin idahilan. Marami po akong ginagawa. Checkeran, maglaan ka talaga ng panahon kay Lord. Ang problema nasa atin, wala kay Lord, mga kapatid. At magtataka ka, bakit ganito? Parang ang bigat-bigat ng buhay. Kasi inuna mo yung sarili mo kesa inuna si Lord. Amen po ba? Hallelujah. So yun po yung napaka-importante, mga kapatid. Huwag natin titingnan yung ating mga sarili, yung mga pangangailangan natin, mga kapatid. Ngunit ang tingnan natin, ano ba ang purpose ni Lord sa buhay natin? Amen? Ano ba ang purpose ni Lord sa iyo? Unang-una, mga kapatid, ang purpose natin sa planetang ito, mga kapatid, is to propagate the gospel. Kailangan natin mag-share. Kailangan natin, mga kapatid, abutin yung mga kaluluwa na wala pang kaligtasan. Kinakailangan natin sabihan sila. Yun yung purpose ni Lord, bakit tayo hanggang ngayon humihinga. Hello? That is the reason bakit tayo binibigyan pa ng hininga at kalakasan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. So huwag tayong mahihiyan. Ang dami pong trucks dyan. Ginastusan po yan. Halos 1,000 ang binili dyan sa mga trucks na yan. You are free to get the trucks, mga kapatid, na ipamimigay. Hallelujah. So yan po, mga kapatid. Huwag po nating kukuha kayo pagkatapos iniwan nyo lang sa bag nyo, hindi nyo pinamigay, mga kapatid. Praise God. Yan po ang isa sa tools na ating ginagamit para maabot ang mga kaluluwa, mga kapatid, naghahanap ng kaligtasan. Praise God. So ito po, mga kapatid, hallelujah. Yung prayer ni David, mga kapatid, ito po ay hanggang sa mga oras na ito ay nagiging effective. Bakit? From Abraham, mga kapatid, okay? From Abraham to David, that is 4,000 years ago, yung pagitan. Hello? 4,000 years ago from Abraham to David. And from David to New Testament, they totaled it, mga kapatid, 5,000 years. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung prayer ni David, na kaligtasan, yung salvation, mga kapatid, hanggang sa mga oras na ito, yung prayer ni David ay effective. Kaya nga nandito tayo. Kaya nandito ka, sister. Kasi naligtas ka dahil sa mga prayer. Kaya magpasalamat ka dun sa mga taong nananalangin sa inyo para sa inyong kaligtasan. Wala ako dito kung walang nanalangin sa akin. Wala kayo dito kung walang nanalangin sa inyo. Amen? Praise God. Hallelujah. So yan po, mga kapatid. Hallelujah na. Kung ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, mag-pray ka rin na maligtas ang pamilya mo. Mag-pray ka rin maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Praise the Lord. So, dito po, mga kapatid, sa ating tinatalakay, gusto mo ng pagpapala, mayroon kang talagang gagawin. Hindi bawal ang tamad dito. Gusto mong pagpapala, may gagawin ka. Hindi ka pagpapalain, mga kapatid, kung ikaw ay walang ginagawa. So, dito, mga kapatid, Numbers chapter 6 and verses 22 to 26, mga kapatid, basahin na lang natin. Ito po ay isang awit about, alam niyo yung awit na ng Israel. Alam, ito ni Sister Belen, inaawit pa nga nila yan dito eh. Yung awit na may words siya ng Israel language. Tapos yung sabi niya, Lord bless me and keep me.
Let your face shine upon me. Be gracious to me. Yan po ay kinuha sa Book of Numbers, chapter 6 and verses 22 to 26. Yan po mga kapatid ay inutos ng Panginoon na ito ang dapat na prayer. Ha? Yan yung dapat na prayer kung gusto mo na ang Diyos hindi ka iiwan. Kung gusto mo may pagpapala ka, eto mga kapatid. Numbers chapter 6 and verses 22 to 26. Tinuruan ng Panginoon ang mga tao na ito ang dapat gagawin. So, mamaya mga kapatid, it is an eye-opener sa akin din na bago tayo aalis, ako ang dapat palang mananalangin. Yun ba, closing prayer na, pastor, leaders, sila ang dapat na mananalangin. Yung prayerful na baka mamaya, dinagay mo ito, hindi naman pala nanalangin. Isang buwan na pala hindi na nanalangin, tapos siyang pinag-pray mo. Walang effect yun mga kapatid. Mga kalawakaw lang yun. So make sure mga kapatid, yung mananalangin ay prayerful para yung pong prayer na ito ay very effective. Amen. Praise God. Hallelujah. We need to confess with our mouth mga kapatid. Kinakailangan kino-confess po natin. Yan po yung isang problema ng karamihan na kapag hindi renew ang utak ng isang tao, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, matatakutin yan. Hello? Matatakutin yan. Ibig kong sabihin mga kapatid na matatakutin, kung meron kang karamdaman, ay naku, cancer na ito, ay naku, grabe na ito, diabetes ito, ay naku, meron akong gallstone, lahat ng stone, ano ba? Lahat ng bato sa bato, bato sa abdo, lahat ng bato, batugan ka kasi. Siyempre, hindi ka na-exercise, batugan. Hallelujah. Sa ibig sabihin mga kapatid, kapag ang isang tao, malalaman mo ang isang tao mayroong magandang relasyon sa Diyos, pag dumating ang pagsubok, nananatili siyang matatag. Amen? Nananatili siya mga kapatid. Sabi nga, when Christ is in my vessel, I can smile at the storm. Amen? Makakangiti ka pa rin kahit may problema ka. Bakit? Kasi si Lord ang nasa vessel mo. Siya ang nasa puso mo mga kapatid. Amen? Praise God. Pero mapapansin mo yung mga taong, naku, 50 na lang ang laman ng aking wallet. Paano na to? Si Bombay. May Gcash loan. Uy, one hand. Kung sino-sino nilapitan ninyo, sabi ni Lord, hindi mo ako naalala. So, hindi niyo naalala yung scripture na dapat yung ibabato doon sa problema. Amen? So, kailangan natin mga kapatid, mapagbasa tayo sa salita ng Diyos. We need to memorize the scripture. Kasi mga kapatid, mayroon tayong mga anghel. Sabi mo sa katabi, mayroon kang anghel. Huwag niyong hayaan na ang mga anghel ninyo unemployed. Huwag niyo silang, alam niyo yung mga anghel, hello. Alam niyo yung mga anghel niyo? Nakatayo lang yan. Tinitingnan kung kayo ba ay talagang may alam na mga scripture na pambanat. Bakit? Saan sila magre-respond to mga angels? Sa Word of God. Hindi sila titinag, hindi sila kikilos kung walang Word of God. So, kailangan ng Word of God para makakilos yung mga angels. Amen. So, kung puro ka reklamo, puro ka bunganga sa umaga, tanghali, hanggang gabi, puro galit, puro hinanakit mga kapatid, instead of telling God your problems mga kapatid, para matulungan tayo sa sitwasyon natin, mga kapatid, we need to renew our minds. Amen? I-renew natin yung ating mga kaisipan kung gusto natin matanggap yung tinatawag na meaningful at yung very colorful na pamumuhay kasama ng ating Panginoon. Iwasan, sabi mo sa katabi mo, iwasan mo maging reklamador. Huwag kang reklamo ka kasi ng reklamo. Hindi sa totoo lang, ayaw ni Lord yung mga reklamador. Alam niyo sa Old Testament, si Moses,
Si Moses, umakyat siya doon sa bundok ng, if I'm not mistaken, Sinai ba o Moriah? Hindi ko nang matandaan. Umakyat siya doon. At inantay ni Moses, mga kapatid. Hello, nandiyan pa ba kayo? Gutom na ba kayo? Tatagalan pa natin. Alam niyo po, si Moses, umakyat siya doon sa bundok. At pag-akyat niya sa bundok, mga kapatid, kasama niya si Joshua. At si Joshua, hindi siya makasama kay Moses dahil siya yung tatanggap ng Ten Commandments. So yung Ten Commandments na ito, mga kapatid, natanggap ni Moses. At nung matanggap ni Moses, mga kapatid, iniwan niya yung mga Israelites. Yung mga tao ng Diyos na iwan sila. At ngayon, mga kapatid, nandun ang matinding reklamo ng mga tao. Reklamo ng reklamo, kailan pa bababayan? Ang tagal-tagal na niyan si Moses, ang tagal-tagal na niyan sa bundok na yan. Tara, maggawa na tayo ng sarili nating Diyos. Naggawa sila, mga kapatid, ng tinatawag na idols o imahin, mga kapatid. Hindi nila maantay si Moses. At ito, mga kapatid, gumawa sila ng isang imahe na gawa sa ginto. At nung natapos na itong imahe na ito, mga kapatid, gawa sa ginto, sinamba ng mga tao ng Israel. At number 1 na pinaka-hate ng Diyos is yung idolatry. Hello? So, ngayon, mga kapatid, matagal, inantay nila si Moses, mga kapatid. At maya-maya, sabi ni Joshua, dahil sabi niya, nakakarinig ako ng mga kaguluhan, ng kasiyahan. Sabi ni Moses kay Joshua, mga kapatid, it is rebellion. Rebellion sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, dahil sa mga karereklamo ng mga taong ito, nagsalita si Moses. At habang nagsasalita si Moses, mga kapatid, ang Diyos nagpadala ng lindol. Bumuka ang lupa, mga kapatid. At sa pagbuka ng lupa, mga kapatid, nilamon yung mga taong reklamador. Huwag kayo magreklamo. Para hindi kayo lamunin ng lupa. Tingnan niyo, mga kapatid. Habang nagsasalita si Moses, bumuka yung lupa kasi mareklamo si Korah. Korah yung nasa Bible, mga kapatid, na laging nagre-reklamo. So, tandaan po natin, mga kapatid, praise God, na mag-antay tayo sa ating Panginoon. Hindi nila kinaya, mga kapatid. Sumamba na tayo sa mga Diyos-Diyosan. Sumamba talaga sila, mga kapatid. At dahil sa ayaw ng Diyos, ang idolatry, distraction ang inabot nila. Kaya sa atin, huwag kang paladesisyon. Huwag kang paladesisyon. Sabi mo sa katabi mo, desisyon ka na nila, paladesisyon ka. Kagaya na nakarang linggo. Nag-order ako ng baka. Nasaan na yung mga nandyan, yung mga cook natin dyan. Nag-order ako ng baka. Bating! Alam na nila kung ano iluluto. Pastora, magawa ka ng kaldereta. Gawa ka, pastora, ng pigar-pigar. At saka bulalo. Alam agad nila, 3 kilo, tigil 1 kilo. Imagine, dami natin bisita, tapos tigil 1 kilo, buti na lang may naawa. So, yung 1 kilo sa akin. Tapos yung isa, ako rin 1 kilo. Maya, ako din 1 kilo. Tignan 2 kilo na yun. Hallelujah, purihin ng Diyos, palagpakan natin ang ating Panginoon. May hindi po ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga nagbigay, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos. Hallelujah. So, alam na nila agad. At wala malalaw. Nag-desisyon na talaga sila. Ngayon, mga kapatid, nadagdagan. Hindi lang yun, mga kapatid. Marami pa. So, mamaya makikita yun. Pero kailangan natin konting tagalan. Tagalan natin. Kasi hindi pa naluluto. Iisa pa lang, kaldereta pa lang atay naluluto. Mga kapatid, Hallelujah, joke lang, mga kapatid. Praise God. Anong oras naman? Okay, 12:00. So, mga 15 minutes na lang and 1 hour. Amen. Hallelujah. Palakpak muli sa ating Panginoon. Glory to Jesus. Praise God. Hallelujah. So, ang gusto ng ating Panginoon, na bago aalis ang mga tao, kinakailangan na bless ang congregation. Kaya, mga kapatid, especially sa ating worship leader, sino bang worship leader natin?
Sister Jen, bakit nawala na yung mga nandito? Tumakbo na? O yung mga nasa kusina, yung mga nagkakape, yung mga kunwari tumutulong dyan, baba kayo dito. Alam ko, saglit na lang, isa na lang ata yung iluluto. Huwag kayong magtagal dyan sa likod. Okay? Hallelujah. Praise God. So, ito po mga kapatid, gusto ng ating Panginoon na bago aalis ang mga tao, kailangan na bless. Kaya that's why mga kapatid, kapag ako po ay mananalangin, I keep on declaring blessings sa mga tao ng Diyos. I keep on declaring financial breakthrough. And the more you do it mga kapatid, that is the declaration, spoken word. Huwag po kayong magsasawa mga kapatid na magsalita nang tinatawag na nagdi-declare kayo ng positive things sa buhay ninyo kasi mangyayari yan. Hello? Gusto mo ng blessing, sabihin mo, umaga pa lang, blessing ka, blessing. Paglabas nyo ng bahay, hindi yung, Wi-Fi agad, ang lakas ng signal ninyo sa mga chismis. Huwag yun. Okay, pag-chismisan ka muna kay Lord. Lord, ano bang plano mo ngayon sa akin? Mga ganun mga kapatid. Lalabas ka ng bahay mo, nakipag-chika ka na kay Lord, Lord, sinabi mo na lahat mga kapatid sa prayer mo. After that, mga kapatid, para makumpleto, mga kapatid, ang iyong communication sa Lord, may prayer ka, may reading of word ka na, God's word. Pangalawa, aawit ka sa Panginoon. At pangatlo, mga kapatid, mananalangin ka na. Sino ritong malabo ang mata? Hindi po dahilan ang malabo ang mata. Pili kayo, bulan o malabo lang ang mata. Sige. Mas masarap yung malinaw habang kaya nyo pa, habang nababasa nyo pa ang salita ng Diyos, magbasa na kayo. Dahil pag hindi nyo, alam nyo, yung mga iba, nabasa na nilang lahat. Nabasa na yung lahat sa Facebook, nakapanood na lahat ng YouTube. Pagdating sa salita ng Diyos, walang nabasa. Bukya. Hello? Hello? Di pa ba kayo? Ba na yung tingin niyo sa akin Hindi ko malaman kung natutuwa pa kayo Yung mga tinatamaan dyan sa bandang likod. Yung mga tinamaan dyan, sabihin niyo mga kapatid. Hindi yung ako yun. Sasabihin niya, buti nga. Mga kapatid. Kung tinatamaan kayo, umilag kayo agad. Umilag. Hallelujah. Pag tinamaan kayo mga kapatid para sa atin yun. Gusto mo ng blessing, kailangan may gagawin ka. Bawal ang tamad, gusto mo ng pagpapala. Huwag kang maging huwang tamad. Na tinitingala mo lang yung bayabas. Inaantay mong bumagsak yan, no? Kailangan may gagawin ka. And as I keep on declaring mga kapatid, lagi akong lumalabas dyan mga kapatid kasi problema ko pag fellowship ng Sunday, nung wala pang bubong yan, yung palang tolda mga kapatid, awang-awa ako sa mga kapatiran dahil pag bumuhos ang lahat, puno-puno na kami dito, para na kami sardinas. Hindi ko makalimutan yung mga kapatid. So, pag nakikita ko yung ganun sitwasyon, lumalabas ako, nagdi-declare ako sa Panginoon, Lord, tulungan mo naman kami. Uulan na naman, malapit na naman, Lord, ang tag-ulan, ang darangin ko, Panginoon, bigyan mo kami ng budget para matapos na itong bubong. And now you are enjoying. Amen. Praise God. So, yun ang declaration at mangyayari yan dahil sabi ng Biblia, ang salita ko ay hindi babalik sa akin nang walang nangyari. Hindi babalik kay Lord ang kanyang salita nang walang nangyari. Ibig sabihin, use your mouth. If you want power, mga kapatid, gamitin mo. Sabi nga, laway lang ang puhunan. Hello? Wala ka nang ibang gagawin. Laway lang. Magsalita ka lang. I-declare mo lang. Amen? Praise God. Nung ako po ay mga kapatid, sinasabi ko, Lord, malapit na naman ang tag-ulan. Ang problema ko, yung tubig pumapasok. Dito na dumating sa eksena, si Apam. Sabi ko, baka next week pagagawa ko na yan kasi mag-uulan na naman, sabi ko. And I'm not expecting him saying, tutulong ako. Praise the Lord.
Pero mahirap na umasa. Pero kung ano yung sinabi na ginawa niya, mga kapatid. Amen? Kaya pwede na kayong lumuhod dyan. Ha? Pwede na kayong, amen, mag-prayer dyan, mga kapatid. Praise God. So, dyan, mga kapatid, ang susi kung gusto mo ng pagpapala. Hello? Ayaw mo ng pagpapalo, ha? Mga kapatid, sundin natin. We need to be very obedient sa salita ng ating Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos. Ayaw niya na naghihirap ka. Ayaw ng Panginoon na nakikita ka na palagi kang talunan. Hindi tayo talunan. We are overcomers, sabi ng Biblia. Amen. Na-overcome na ni Lord dyan nung siya po ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ang sakit mo, ang karamdaman mo, ang kahirapan mo, kinuha niya lahat na yun. Hello? Lahat siyang kinuha na ni Lord nung siya po ay napako sa krus. Kaya tayo ang mayroong gagawin. Paano natin makukuha yung mga pagpapala? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? You can get it, mga kapatid, through faith. Sampalatayanan mo talaga. At paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Ano sabi, mga kapatid? Hallelujah. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, habang parang ikaw ay nagbabasa, nakikinig ka, ha? Lalong nakikipag-usap si Lord sa'yo, nagkakaroon ka ng pananampalatayang kakaiba. Amen? Nung sinabi sa iyo ng Panginoon, mayaman ka na anak, kasi nung pinako ako sa krus, mahirap ka, kinuha ako na yan. Kinuha ako na yan, anak. Bakit nagdurusa ka pa rin? Kasi wala tayong alam sa salita ng Diyos. Gagamitan mo siya ng scripture. Halimbawa, Sister Jamie, gusto niya lang gawing mansyon ng kanyang bahay. Siyempre, magdideclare yan, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Amen. Yan ang i-declare mo. Wala nakatayo. Ano kaya? Hindi na ako tutuloy dito. Ayoko na, Lord. Gusto ko yung sasakyan ko, helicopter na, Lord. Kinakailangan gagamitan mo ng verse. Kaya napaka-importante laging sinasabi mag-journal, sinasabi magbasa, kasi pag wala kang alam sa salita ng Diyos, kahit anong gawin mo, walang mangyayari. Kasi walang naka-back up na salita ng Panginoon. Hello? Walang back up. May sakit ka. Ang sakit mo, cancer. Ano nga yung scripture ang babanatan mo? By His stripes, I am healed. So naka-back up yung scripture. Lagi mo siyang sasabihin that by His stripes, I am healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako'y nagkaroon ng kumpletong kagalingan. Lagi mo siya ulit-ulit, huwag kang magsasawa, huwag kang magsasawa. Nag-ulit-ulitin because the Word of God, sabi ng Hebrews 4:12, the salita ng Diyos is sharper than any two-edged sword. Hello? Ang salita ng Diyos ay magkabila ang talim niyan. Kaya kung ikaw ay nagsasalita, binabanggit mo ang Word of God, mga kapatid. Nung palabas yung isang bagay na hindi mo nakikita, para siyang apoy, mga kapatid, hindi mo nakikita. Di ba mahilig kayo manood ng Encantadia? Ay, mga Encantadia girls dyan. Di ba nakikita yun, yung mga kamay mo lumalabas, mga kulay blue, kulay kung anong kulay yan. Lumalabas, nag-wave. Ganon, mga kapatid, hindi natin siya nakikita. So when you spoke the word of God and you rebuke, alam mo, merong tawag dito, you are casting demons, you are casting evils, mga kapatid. Alam mo, mga kapatid, alam ng demonyo kung ikaw ay full of word of God. Takot sila sa'yo. Bit-bit mo ang salita ng Diyos. Hello? Bit-bit mo. Kaya mo ma-rebuke in Jesus' name. May power ka eh. Amen? I remember si Brother Delmer, di ba, nasa kusina naman yun. Okay lang yan. Sabi niya, Pastora, yung aking mga alagang hayop, yung aking manok na inalagaan, yung mga, ano tawag din, broiler.
Nagkakasakit, may sinisipon. Sabi ko sa kanya, pumunta ka dun sa kulungan, anong oras yun? Mga 5:30. Tapos sabi ko, lumabas ka ron, mag-pray ka, i-review mo yung mga evils. Aba, sabi niya, Pastor, na ginawa ko. Kinilabutan ako, lumabas yung yung mga goosebumps, yung balahibo niya, tumayo. Yung mga balahibo, tumakbo na ako. Nagtayuan daw yung kanyang mga balahibo, tumakbo na siya. Parang ibang spirito na. Parang ibang spirito ata yung na-encounter niya. Kapatid, pero po rin ng Diyos gumaling yung mga alaga niyang halo. Kaya mga kapatid, pag kinilabutan ka, ano yun? Ang nararamdaman ko, parang kakaiba yun. Lord, ikaw ba yan? You're questioning God. Lord, ikaw ba talaga yan? O ibang spirit yung nararamdaman ko. Yung bang, especially mga kapatiran, yung mga namatayan. Bumagsak lang yung kaldero. Tay! Huwag naman tatay! Ayoko magsumunod, tay! Mga kapatid, parang yung nanay ko, naalala ko yung nanay ko, namatay yung nanay ko, yung tsuwin ko. Natulog doon sa kwarto ng kapatid ko. Nakakaroon ko ng kumot. Tumalin yung pusa. Nakapuro yung nanay ko. Sabi niya, ate! Huwag naman ate! Diyan mo makikita yung mga taong walang salita ng Diyos. Hindi alam mag-rebuke. Hindi alam, ate, wag ate. Yung pusa namin, puti pa naman. Tumalog sa kanya. Mga kapatid, pinatatawa ko lang kayo kasi yung iba dyan di nakikinig. Kapatid, praise God. Kaya kailangan you are being filled with the Word of God. Punuin mo na salita ng Diyos ang iyong kaisipan. Umaga pa lang, hinahanap mo na si Lord. Bakit? Lalo kang pinatatapang ng Diyos. Amen. Pinatatapang ka ng Diyos. No matter what, ano man ang harapin mo, baliwala lang sa'yo. Because you know that greater is He that is in me than He that is in this world. Amen. Lalo kang tumatapang mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Because you have the Word of God with you. You always, parang sabi nga ng Biblia, ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang parang, imagine natin, ito ay isang tabak. Hello? Isang tabak, lagi nakasukbit mga kapatid. At kung halimbawang literal mga kapatid, pumunta ka sa labas, mayroong ahas, mabilis mo, tagpasin yung ahas. Amen? Kasi may tabak ka lagi sa'yo. And same with the Word of God, kapag lagi kang may salita ng Diyos, you kept on memorizing, especially sa mga kapatiran natin, mga matatalino. Yung mga dean's listers dyan, yung mga high honors natin dyan. Bakit hindi natin umpisahan sa Word of God? Magpakatalino tayo. Amen. Quote the scripture mga kapatid, mas effective mga kapatid. There is no other stronger weapon than the Word of God. Totoo ito mga kapatid. Amen? Praise God. At kung para maiwasan mo na ikaw ay magiging matatakutin, huwag ka kasing nood ng mga horror movie. Sino dito mga nanonood pa ng horror movie? Tigilan nyo kasi yan. Kasi, napakahirap yung nanonood ka lagi ng horror movie. Pagkatapos tinutusan ka ng nanay mo, anak, kunin mo nga yung ayaw mo nanay. Kasi yung imagination mo, nandun yung aswang sa likod ng bahay nyo. Kaya iwasan ninyo yung mga nanonood dito ng mga TV na lalo ang pinanonood puro mga horror movie. Mga kapatid, nagre-register sa inyong mga kaisipan at matagal bago maalis yan. Kaya instead, ang panoorin ninyo, especially sa mga may internet, panoorin nyo yung mga prophecy, panoorin ninyo yung magagandang mga preachings, mga kapatid, instead of watching horror movie. Pag inutusan ka ng nanay mo, kay nanay mo, lumilipad yung drone. Lumilipad yung drone sa galit ng nanay mo dahil hindi ka mautusan. Lumilipad yung drone. Amen. Praise God. Hallelujah. So, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Let's claim mga kapatid yung sinasabi ng Galatians chapter 3 and verses 7 to 9 mga kapatid. Let's claim it mga kapatid. Basahin nga natin. So, Galatians chapter 3. Galatians. Magbasa-basa. Baka ang iba sa inyo hanggang ngayon, hindi nyo malaman kung nasan si Galatians. Wala po yan sa Old Testament. Nasa New Testament po yan. Okay. Praise God. Sabi niya rito mga kapatid. Okay, yung verse 8 lang muna mga kapatid. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin mga kapatid, praise God, we are Gentiles. Hentil po tayo. We are Gentiles. But because of faith, yung ating pong pananampalataya ay talagang ito po ay yung the faith with Abraham mga kapatid. Praise God. Naaambunan tayo, naaanggihan tayo. Hindi lang naaanggihan eh. Halos pareho nga eh. Kasi we are adopted. Pag adopted ka mga kapatid, halos equal ang treatment. Di ba? Pag meron kang ampon, halos hindi kaparehas lang yung treatment mo sa tunay at sa hindi tunay. Amen? Parehas. Walang pinagkaiba. So ganun po ang blessing ng Diyos. Sa mga Israelites mga kapatid, sa mga nasa Israel, yung blessing nila ay sagana. Ibig bang sabihin mga kapatid, yung Diyos ng Israel ay iba sa Diyos dito sa Baroko? Hindi. Parehas mga kapatid. Nasa atin po kung paano natin i-claim yung blessing. Amen? Nasa atin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So sabi niya dito mga kapatid na yung ating pong pananampalataya mga kapatid dapat si Jesus. Yung ating pong tatawagan, yung tamang Diyos. Amen? Si Jesus lang, hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi si Confucian, hindi si yung mga Diyos ng Hinduism. Pasalamat tayo dahil natagpuan natin yung katotohanan. Kung sino ang Diyos. Iisa lang. Hindi natin kailangan ng 3 milyong Diyos na kagaya ng mga Hindu. Isa lang. God is more than enough, mga kapatid, to sustain yung protection, provision, and everything. He is able to do it for us. Praise God. Hallelujah. 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 So, huwag tayo mag-alala mga kapatid. Praise God. Tandaan po natin na yung pong mga spiritual blessings na sinasabi ng Biblia mga kapatid, when you say spiritual, ito magpapabigay ako ng 50 pesos. 50 lang muna. Pag sinabing spiritual mga kapatid, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Pag sinabing spiritual blessing, anong ibig sabihin nito? Hello? Spiritual blessing, ano ito? Ang makasagot, 100 na. Pag sinabing spiritual blessing, Sister Jenny May. Okay? Holy Ghost. So, ano? 200? Mamaya na yun. Ano? Ano? Blessing daw ng kaluluwa. Blessing ng kaluluwa. Wala nang makasagot? Wala na? Ano? Sister Jenny, try lang. Mga kapatid, habang pinatatagal ko ang ating... Fruit of the Spirit. Mali. Ano, sister? Salvation. Salvation, anything? Sino pa? 150. Totoo ito. Ano ang ibig sabihin ng spiritual blessings? Ano tama ng ano daw? Ano yun na Elena? Hindi si Allah, Jesus. Wala na makasagot?
Pagbibigay? Wala na? 200! Sige, kasi birthday ko naman bukas. 200 na. Birthday ko naman bukas. Bibigay ko na 200. Ano ang ibig sabihin ng spiritual blessings? Na sinasabi ng Biblia na matatanggap natin ang mga bagay spiritual blessings. Wala nila yan! Anong ibig mong sabihin, Nanay Elena? Okay, wala na. Buti na lang, walang naka. Mali. Okay, when we say spirit, that is invisible. Sabi sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lang niya. Kailangan niya ng interpreter. Dahil walang interpreter, 50 para sa iyo, Nanay Elena. Okay, so spiritual blessings, mga kapatid, it was being given to us ang spiritual blessings. When you say spiritual, from the root word spirit, that is invisible. Hindi mo nakikita. Tama? Hindi natin nakikita yung spiritual blessings na ibinigay sa atin. Paano mo siya ngayon i-claim? Through faith. Faith. Hello? Oo. Ibibigay ko na mamaya. Mamaya na. Opo. Sige po, mamaya po. Opo. Pero bangas po yun kasi hindi ko narinig eh. 50 po yun. Okay. Praise God. So, we are going to claim spiritual blessings through faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga bagay na hindi mo nakikita. Yan po ang meaning ng faith. Faith, kaya sinasabi ko sa inyo, mag-quote kayo ng scripture, i-memorize ninyo. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Di ba? Naniniwala ka someday, Panginoon, magkakaroon ako ng maraming pera, magkakaroon ako, Lord, ng breakthrough. Pinaniniwalaan mo hanggang kahit hindi mo pa nakikita, and that is a spiritual blessings. If you want to claim it, do it by faith. Nakuha po ba natin? You keep on declaring, hindi mo nakikita. Ako ba nakita ko ba darating si Apam? Hindi! Hindi ko alam na darating yan. Pero because I keep on declaring, Lord, bless me, Lord. I need financial breakthrough. Lord, I pray for physical blessings. Hindi nagde-declare ako. And that is my faith. Amen? So yun po ang kailangan natin, mga kapatid. Hanap ka ng scripture na match doon sa pangangailangan mo. Amen? Tandaan po natin, very powerful ang salita ng Diyos. Back up with the Word of God, mga kapatid, it is more effective. Lalo siya nagiging effective. Amen? Mahina ka sa klase, mahina ka sa kung saan. Amen? Back upan mo ng salita ng Diyos. And don't be silent. Speak the Word. Salitain mo. Di ba si Jesus Christ, siya mismo sinabi niya, it is written. Hindi niya sinabing, ikaw na demonyo ka, lumayas ka rito. Hindi. Gumamit siya ng scripture. May back up si Lord. Back upan natin ang salita ng Panginoon. Kung nakakaranas ka ng kahirapan, back upan mo ng salita ng Diyos. But my God shall supply all my needs. But my God shall supply my pamasahe sa school. But my God shall supply, hindi boyfriend but my God shall supply my finances. But my God shall supply the needs of this church. Yun ang gagawin natin. Hello? Back-upan natin ang salita ng Diyos. Kasi yun po ang magiging tool, mga kapatid, para mag-materialize, mag-manifest ang blessing. Amen po ba? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. That is spiritual blessings. They are invisible blessings and you need to claim it by faith. Praise God. Hallelujah. We have no other choice, mga kapatid, but to follow what the Word is saying. Life and death are in the power of tongue. Lagi ko itong sinasabi, mga kapatid. Kung gusto mo ng pagpapala, di ba sinasabi
sinabi ng Book of James na ang dila maliit lang yan, pero kaya niya sunugin, mga kapatid. Ha? Ay kagaya ng isang apoy, na pag ito ay nasindihan, mag-create ng sunog sa bundok, ganun din ang ating mga dila. Kung ano yung nais mo na mangyari, doon mo isentro ang iyong focus. Hello? Isentro mo doon. Diba, lagi, tinuro ko to sa inyo, di ba? Ha? Yung aeroplano, may radar yan mga kapatid, pati yung barko. Maliit lang sila mga kapatid, pero yung liit nila, sila yung makapangyarihan. So itong dila natin, maliit ito, pero makapangyarihan. Gamitin natin sa tama. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So kinakailangan lang mga kapatid, maniwala tayo. We need to speak the word mga kapatid. Use our ears mga kapatid to hear God's word. Hallelujah. Then faith will come. Exercise natin magbasa talaga. Sister Dan, Ate Joy, silang mga ito mga kapatid, pinagpala ng ating Panginoon. Praise God, tandaan natin yung tinuro ko. Wala nakasagot ano? Pero nakarami nakasagot dito sa ano na to, na yung pong salita ng Diyos is like a hammer. Alam niyo yung martilyo. Tapos, di ba, tinuro ko sa inyo, halimbawa, ito po yung bato. Ito yung bato. Ha? Ito yung hammer. Ganyan. So, pupukpukin mo ng salita ng Diyos itong bato na to. Pukpukin mo ng pukpukin. Pag napukpuk mo yan, mga kapatid, hindi yung isang beses lang. Ibig sabihin, ito pong bato na to, nagre-represent ng doubt. Doubt ito, unbelief. Yung utak natin hindi to agad naniniwala. Kasi halimbawa, may sakit kang cancer. Naguwag isip mo dyan, mamamatay ka na. Tama? Isip mo, mamamatay ka na. Pero mga kapatid, tandaan po natin, ganito po yan. Ito po yung unbelief natin, yung doubt natin. Gamitan mo ngayon ng hammer, which is the Word of God. Represents mga kapatid ang Word of God. Ito pong inihalin tulad ng salita ng Diyos sa kagaya ng isang martilyo. Ngayon itong martilyo na ito, ipupupuk mo dito kay unbelief. Hindi naman isang beses lang na mag-break yung doubt mga kapatid. Hindi. So gagamitan mo siya ng ilang beses mo siyang pupukpukin hanggang sa matibag yung doubt. Amen. Praise God. So kung meron kang sakit na cancer, may sakit kang diabetes, may sakit ka kung anong sakit mo, sakit sa bulsa, kailangan ng Word of God. At the more na ginagawa mo yan, yung unbelief nawawala na. At kapag nawala na yung unbelief mga kapatid, continuous ang blessings mo kasi naniwala ka na. Kailangan matibag lang yung unbelief. Napakahirap kasi talagang sa atin kasi mahirap para sa atin maniwala lalo na kung nakikita mo, mamamatay na yan. Gamitan natin ang Word of God. Amen. Praise God. You need to take dominion mga kapatid. Praise God. Ayaw talaga mga kapatid ng kaaway na ikaw ay makita mo yung mga amazing grace ng ating Diyos. Ayaw ng kaaway yan. So, nasa sayo mga kapatid. Praise God. If you want mga kapatid na talagang ikaw ay mag-manifest yung blessings mga kapatid, mayroon ka talagang gagawin. Just like mga kapatid, kagaya ng illustration ko kanina, di ba yung sakit, let's say, bawa, ang findings, cancer, anong una mong gagawin? Anong una gagawin mo? Pag may cancer, sinabi ng doktor, ito yung findings mo, cancer, anong una mong gagawin? Pray agad, rebukin mo. Rebukin mo muna. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan na manan sa templo ng Diyos because you are the temple of God. Wala kang karapatan na manan sa templo ito. Ano susunod mga kapatid? Pagkatapos ng rebuke, sa totoo lang, kahit ni-rebuke mo yan, mayroon pa rin cancer yan. Amen? Mayroon pa rin yung kinuman mo mga kapatid, mayroon pa rin yan. Kasi mayroon po yan pinag-ugatan. May ugat po yan. So yung cancer na yan mga kapatid, na nire-rebuke mo, you keep on rebuking the cancer, ang sasabihin mo, you need to die hanggang doon sa ugat ng cancer. O yung bulsa niyong may cancer. Mga kapatid, very powerful mga kapatid. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon, di ba
Nirebuke niya yung fig tree. Ang sabi ng Panginoon, the best na akong dumadaan dito, hanggang ngayon wala pa rin ako nakikita bunga sa'yo. I cursed you. Kinurse ng Diyos, namatay. Yung puno, ganun ang gagawin natin sa ating mga problema. Kailangan rebuking talaga mga kapatid. Hanggang sa ito pong cancer na ito ay mamamatay, hanggang sa doon po sa ugat. So after nito mga kapatid, I'm almost done. Kaya mag-alala, tapos na po. Itong cancer na ito, na dumako sa katawan mo, nagbigay ng matinding damage sa katawan mo. Amen? Matinding damage mga kapatid. Praise God. Kaya nga mga kapatid sa book of, if I'm not mistaken, the book of James, na kailangan ipatawag ang mga elders. O kahit ikaw lang mismo sa sarili mo, huwa ka ng oil, ipahid mo sa iyong katawan kung saan yung location ng sakit mo. Ipahid mo ron, keep on declaring the word of God. Amen? Praise God. So, keep on declaration, keep on declaring and confession and say, it is written. Nasusulat. Amen? Nasusulat. Ito po yung kaninang sinasabi ko na yung pong mga angels, hindi po yan kikilos. Hindi po sila nagagalaw kapag pag walang back-up ng salita ng Diyos. Amen? So that is the very reason why the Lord wants us to read His words. Joshua 1:8, you need to meditate His words day and night. Day and night. Kung gusto mo ng prosperity, ng success, ito ang gagawin mo. Basa. Huwag kang magsawang umaten ng online Bible study kahit hindi ka basta may marinig ka mga kapatid. Amen? Praise God, huwag nating i-ignore, huwag nating i-neglect mga kapatid yung mga bagay na yan sapagkat, praise the Lord, dyan po tayo lalakas at titibay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise God, hallelujah. Meron po ba tayong natutunan? Amen, praise God. If you want power mga kapatid over your problems and difficulties, the only weapon that we have is no other than the Word of God. Amen. Word of God lang ang kailangan mo. Wala nang iba. Praise God. Kahit inaantok ka. Alam niyo, sa madaling araw, and this is just a testimony for me, and I'm so thankful to God that He gave me something, mga kapatid, especially the coming of our Lord is imminent. Malapit na talaga. At hindi lang sa pagpapala, kaya ako bumabangon ng madaling araw. Pinipilit ko mga kapatid na inaayos ko na ang relasyon ko sa Diyos. Ayusin natin. Alam natin malapit na siyang babalik. And what I did mga kapatid, praise God, itong ayaw kong pababayaan. Yung aking devotional life ko sa Panginoon. Amen. Praise God. May mga pagkakataon, hinihila mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. At pagkatapos, you feel like mga kapatid, wala kang gana. Kasi hindi pa, ayaw pa ng flesh. Ayaw pa niya na gawin mo yung mga bagay ng yung kingdom of God, yung Matthew 6:33, ayaw ng flesh yan. Ayaw niya yan. So, ang ginagawa ko, kailangan magaling ka. Yung matalino ka. Yung strategy. Ang ginagawa ko mga kapatid, magbabasa muna ako. Basa muna. Alam niyo mga kapatid, pag magbabasa ako maya-maya, gumaganyan na ulit ako. Yung bang inaantok ka talaga. Pipilitin ko. Talagang para mapilit ko ang sarili ko na magbasa, babasahin ko na. Kasi pag tinitingnan ko lang maya-maya pati mata ko, bulong-alaglag na. So babasahin ko na lang. Binabasa ko mga kapatid at pagkatapos kong basahin ng scripture, doon ako aawit na sa Panginoon. Kaawitan ko siya. Yung mga awit mga awit na nasa baol. Ay, mga matatandang awit na kung saan lumakas ako ng mga panahon ako bata pa sa paglilingkod sa Panginoon. Naawit ko yan sa Panginoon. At sa aking ginawa, mga kapatid, maya-maya yung presensya ng Diyos. Kakaiba. Napakasarap sa presensya ng Diyos. Kaya yung awit na, your presence is heaven to me, totoo yun. Totoo yun. Ramdam mo talaga yung presensya ng Diyos. At nakikita ka ng Panginoon. Sinatsagaan mo kahit hindi mo na kaya. Sinatsagaan mo, Lord. Hindi madali. Pero pipilitin ko ang sarili ko. Mararamdaman mo mga kapatid, ang yakap ng Diyos. Bumunuhod ka pa lang, niyayakap ka na ng presensya ng Diyos. Kasi bakit? Nakikita ng
Diyos yung pagtsatsaga. Amen? Pakita mo kay Lord na talagang determinado ka na sumunod. May blessing o wala, may problema o wala, dapat makikita ka ni Lord doon sa iyong secret place. Amen? There is a secret place. You will find Jesus with all of your heart, with all of your mind, and with all of your strength. Praise God. Hallelujah. Kapag nakita ng Diyos yung puso mo na talagang buong-buo na hinahanap mo siya. Kasi sa totoo lang, hindi madaling hanapin si Lord. Kahit ang lapit ni Lord, hindi mo siya madaling mahanap. Because your mind is clouded with your problems. Marami kang problema. Iniisip mo na agad, paano kaya yung mga anak ko? Paano kaya ang business ko? Paano kaya ang trabaho ko? Punong-puno. I-release mo sa Diyos. I-release mo sa Kanya. Lord, I want you to be the center of my heart. No matter what, I want you to be the center of my mind. I want to give you my 100% focus. And then you will experience the presence of the Lord. In His presence, there is fullness of joy. And in His right hand are pleasures forevermore. There's nothing like it when you are in the presence of God. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May I call all the musicians? Praise God. Hallelujah, hallelujah. Kung hindi mo pa na-experience ang presence ni Lord, hallelujah, may I invite you in front, mga kapatid. Sa totoo lang, ang ating Diyos, He is an invisible God with His invisible blessings. But the only thing that we can get all